Amen. Okay? So, ang series natin, Thanksgiving is the best giving. Nag-isip pang psalmist, ano maibibigay ko sa Diyos? Ano may i-offer ko sa Diyos? Sa lahat ng benepisyo na tinatanggap ko sa Kanya. Ang isa sa Kanya pong naging masasabi nating sentro, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. At sa naging pag-aaral natin, naipakita po natin that Thanksgiving honors the sovereign God. The Thanksgiving humbles the self. The Thanksgiving helps the saints. At ngayon po, ang tatalakay natin, Thanksgiving heals the soul. Thanksgiving heals the soul. Ito po ang gusto kong sentruhan ngayon. Napakaganda po ng tinalakay natin sapagkat sa usapan po ng pag-o-honor sa Panginoon, nirecognize natin His sovereignty, inihayag natin His supremacy, at talagang nagre-reflect yung kanyang sufficiency. Ang ating po naging pagtalakay ay naghatid sa atin, sa kaisipan, na ang Diyos natin, He is all sufficient, mga kapatid. Hinding-hindi po tayo mabibitin at kakapusin sa usapin ng pagpapala kung ang Diyos ang ating sentruhan. So, it is good to develop the attitude of gratitude sapagkat itinataas nito ang ating Panginoon. Ganon din po, ibinababa naman ang ating pong mga sarili. Ibig sabihin, natututunan nating maging humble kapag tayo nagiging mapagpasalamat. Okay? Ang perspective natin na iiba, na itutuwid po ang ating pananaw. And then, ganon din po mga kapatid, na ihahayag natin ang kanyang kapurihan. Ang Kristiyano po kasi dapat naghahayag ng kapurihan ng Panginoon. Hindi po tayo pa ang magiging dahilan para mapintasan ang Panginoon. And it confronts our pride. Yung ating pong masasabi nating tayog, yung maling kaisipan, yung kataasan, pagka nadidevelop ang pusong mapagpasalamat, medyo natututo natin tayong magpakababa. Ito po'y nakatutulong sa mga Kristiyano, di po ba? Malaking tulong po yan because it strengthens our faith, mga kapatid. Hindi po ba? It settles our fears. Winawalis nito lahat ng takot at pangamba natin sapagkat pagka nagpapasalamat tayo, na i-highlight natin yung ginawa, yung kabutihan po ng ating Panginoon. And it sharpens our focus. So yan na po ang naging pagtalakay natin. Now, sa ating pong huling puntos, mga kapatid, Thanksgiving heals the soul. Alam niyo po, pagka tayo ay mapagpasalamat, nililid po tayo nito. The reason why sinasabi ko it heals, Thanksgiving heals the souls, because it leads to positive thinking about God. Kapag tayo po ay nagpapasalamat, nililid po tayo sa ating pong positive thinking. Diba? Kasi ang problema naman po sa buhay ay ang pagkakaroon natin ng negatibong isipan. Yung bang parang ang magiging dating nito, very discouraging, very disappointing, frustration, samantalang hindi dapat. Hindi po dapat maramdaman ng kahit sino sa atin ang disappointment kung Diyos ang pag-uusapan. Kaya kapag tinuturuan mo ang sarili mo, even sa mga simple thing, kaya nga ang sabi po, in everything give thanks. I believe yun ang reason why the Apostle Paul emphasized that doon po sa mga mananampalataya, that in everything give thanks. Hindi mo kailangan maghintay ng extra, super natural or extraordinary blessing. Even small things, let us develop the attitude of gratitude, mga kapatid. Kahit po sa simpleng bagay na nagpapasalamat tayo, yan po ang pinaka na itutulong nito sa atin. At ito po ay, sabi nga, it heals the soul. Why? Sapagkat nililid ka nito sa pagiging positibo. Diba? Kaya nga ang i-develop natin yung pagbibilang ng pagpapala, para purihin natin ang Panginoon, para maging positibo tayo sa pananaw. Kaya tayo nagiging negatibo. Ang talagang sinesentruhan po natin, ang inahanap natin, yung pong reklamo. May mga pagkakataon po, may kinakain ka na, nagre-reklamo pa tayo sa kinakain natin. Kaya kapag hindi mapagpasalamat, magiging negatibo talaga ang dating ng buhay mo. Okay? So, tuyo ang ulam.
'Di ba? Imbis na magreklamo ka at sabihin mong, ano ba to? Tuyo ang ulam namin. Doon ka sa positibo. Salamat, Panginoon, may ulam kami. Ganun po. Yun po ang ibig kong sabihin. That thanksgiving heals the soul. Because it leads to positive thinking about God. Napakabait ng Panginoon. Amen? Imbis na mag-dwell po tayo, na maging negatibo tayo, na bakit ako ang may sakit. Actually po, kasama naman talaga sa reality of life. Yung iba po, hindi lang naman nagpapacheck up, kaya hindi nila alam na may sakit sila. But the characteristic of our body, sinabi po yan sa 2 Corinthians chapter 5, na ang katawan natin nagdaramdam, ang katawan natin ay nabubulok. Yan po talaga. Kaya hindi po katakataka na ang tao nagkakasakit. Pero imbis na magreklamo tayo at maging bitter tayo na may sakit tayo, bakit hindi tayo magpasalamat sa Diyos na may pampagamot tayo? Magpasalamat tayo sa Diyos na tayo po ay binibigyan pa rin niya ng lakas sa kabila ng karamdaman. At kung sakali man na talagang mabigat na yung karamdaman natin, ba't hindi pa rin magpasalamat tayo sa Diyos na tayo po'y nakatiyak ng langit at buhay na walang hanggan? Abagang mamamatay tayo dito sa lupa, alam natin sa langit tayo patutungo. I mean, yun po ang pinaka magiging gamot sa ating pong kaluluwa na mailid po tayo sa positibong kaisipan patungkol sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang pagpapasalamat po ay napakalaking bagay sapagkat ililid tayo nito sa positibong kaisipan natin sa Diyos. Every time na nare-realize mo, kaya nga kanina pinatype ko sa inyo sa buong taon na ito, isipin nyo po, yung makarating ka ng 2025, December, huling buwan na po ito ng year 2025. Samantalang alam mo yan, na may struggle ka nung January, may struggle ka nung February, may struggle ka, alam nyo po yan, wala namang panahon na hindi tayo harap sa mga challenges sa buhay na ito. And if we will develop, yun nga po, yung puso at ang kaisipan ng pagpapasalamat, yung mga challenges na yan, hindi yun ang higit mo na bibigyan ng pansin. Yung pasasalamat sa Diyos na nalagpasan mo ang mga challenges. Yung pagpapasalamat sa Diyos, nakasurvive ka sa mga struggles, sa mga difficulties, sa mga needs, sa mga pinagdaanan po natin sa buhay na ito. Kaya nga sabi ko po, yun ang malaking tulong. Nagagamot ang ating pong problemang pangkalooban. Hindi po nagiging mabigat ang kalooban ng isang tao na natutunang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Yes. Mga kapatid, that is the very idea. In everything, give thanks. Ang isipan ng pagpapasalamat sa lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon, lahat ng pagkakataon, lahat ng mga tinatangkilik natin, lahat ng gawa ng Panginoon, everything sa buhay natin, being a child of God, we need to be grateful and thankful. We need to be positive sa Diyos na talaga namang napakamabuti at mapagpala sa atin. Diba? Sabi ng psalmist, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Minsan po kasi mga kapatid, kung makareklamo tayo para pong hindi mabuti ang Diyos. What I mean to say, para bang madamot siya, para bang malupit siya, para bang, di ba kasi, ang dating natin bakit binayaan mong may sakit? Para bang kapabayaan ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo may sakit? Kung aaminin naman po natin mga kapatid, like, for example, ako po, di ba, ang dami ko na pong nararamdaman. At yun po, hindi nakapagtataka kasi gaano ba karami yung kinain ko na hindi ko naman dapat kinakain? Gaano kadalas ba ako nagpuyat na dapat naman yata? Hindi. Diba? Gaano ko katagal na talagang masasabi po natin na nagpuwersa ng sarili sa mga bagay na makakasama naman. Kaya kung tayo po'y nagkaroon ng karamdaman, okay, yes, ina-allow ng Panginoon because He can manifest His power sa kung ano man po yung sitwasyon natin, pero wag naman po yung kung makadrama tayo sa buhay, para bang Diyos ang may kasalanan kung bakit po tayo ay nasa kalagayan natin. Hindi man sa usapang karamdaman. Kaya nga sabi ko po sa inyo, thanksgiving heals the soul.
Kasi kapag ikaw mapagpasalamat, ililid ka nito sa positibong isip patungkol sa Diyos. Amen? O, kamusta po ba tayo? Kamusta po ba ang kaisipan natin tungkol sa Diyos? Anong ini-highlight natin? The more na ako at ikaw ay nagiging thankful sa Panginoon, the more na nagiging positive ang ating kaisipan. Okay? Pero subukan mo. Mag-dwell po tayo sa mga bagay na sa tingin natin hindi maganda. Mapapansin niyo po ang magiging outcome nito. Ang magiging epekto po nito sa atin. Doon magsisimula Doon magsisimula na magreklamo ka. Kapag ka nagdudwell ka sa mga bagay na negatibo sa buhay mo. Ano ngayon ang solusyon? Ano ngayon ang gabot para ang negatibo maging positibo? Mapagpasalamat. Kasi, ewan ko po sa inyo kung i-challenge ko po kayo, kung mag-uusap tayo sa usapang dapat pasalamatan sa Diyos, kahit on the spot, wala ka bang may isip na dapat pasalamatan po sa Panginoon? Walang araw na walang gawang dakila ang Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid, paggising mo pa lang sa umaga, yung nagising ka, may pasasalamatan ka na sa Panginoon. Amen po? Yung makayakap mo yung anak mo, yung makita mo yung pamilya mo, yung may inihain ka sa hapag. Mga kapatid, hindi po pwedeng mauubusan tayo ng pasasalamatan kung magiging ugali lang po natin yan. And I am telling you, pagka naging ugali mo ang maging mapagpasalamat, dadaling ka nito, ililid ka nito sa positibong kaisipan mo sa Diyos, na talagang masasabi mo that God is good all the time. And all the time, God is good. Amen? Yes, mga kapatid. So, napaka-practical po nitong ating tinatalakay. Pero napakatotoo, mga minamahal. Amen? Yes, because it leads to positive thinking about God. Second, because it leads to a powerful testimony for God. Mga kapatid, yung pong pasasalamat natin, ito po'y maglilid sa matinding patotoo para sa Diyos. Amen? Yes. Yan ang encouragement ko po The more na mabigat ang challenge, the more na matindi ang gagawin ng Panginoon. Yes. Halimbawa lang po, yung pinagdadaanan ng mga may cancer. So humanly speaking, ang typical na tao, magiging negatibo kasi may cancer. Pero kapag ikaw ay naging mapagpasalamat, iyan po'y napaka makapangyarihang patotoo. How come? Na ang typical na tao pag may cancer, okay? Parang sinisisi ang Panginoon, para bang tapos na ang lahat sa buhay, and then talagang mabubuhay po sa kalungkutan. Pero bakit itong taong ito? Bakit itong kapatid nating ito? Bakit itong taong ito? May cancer na, mapagpasalamat pa. May cancer na, nagpupuri pa sa Diyos. May cancer na, nagsaserve pa sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, it will lead to a powerful testimony for God. So, yun po ang inam. Yun po ang masasabi nating magandang dulot. Kahit sa ating personal na buhay, sa atin mismo mga kapatid, hindi ka magiging bitter, hindi ka magiging discouraged, hindi ka mabubuhay sa tinatawag nating negatibong isip. Magiging positibo ang isip mo kung ang titingnan mo yung pasasalamatan sa Diyos. At ito'y magiging powerful testimony mo kapag ka ang naririnig sa iyo, pasasalamat sa Diyos. So, thanksgiving, mga kapatid, heals the souls, because it leads to positive thinking about God, because it leads to a powerful testimony for God. Hindi po ba? Yung mga reklamador sa buhay, iisipin ng mga nakakarinig, anong klase kaya? Ano kaya ginagawa ng magulang niya sa kanya? Ireklamo mo yung baon mo, ireklamo mo yung buhay ninyo, ireklamo mo yung bahay ninyo, ireklamo mo yung lahat. Kapag ka puro reklamo lumalabas sa bibig po natin. Mga kapatid, sabi ko, kung unbeliever, maintindihan ko. Pero kung believer, tapos puro negatibo, yan po ay masasabi nating kapulaanan ng pangalan ng Panginoon. Pero yung mananampalataya, may sakit na, nagpapasalamat pa.
Naintindihan nyo po? May kagipitan na, binebless pa rin ng Panginoon. Kung ano-anong pagsubok na naranasan, talagang purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Yun po. That is a very powerful testimony, mga kapatid. Kaya, let us develop the attitude of gratitude, mga kapatid. Let us offer unto God the sacrifice of thanksgiving. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, maniwala ka sa akin. Sa matang Kristiyano, sa matang makadiyos, makikita at makikita mo, matatanaw at matatanaw mo, masisilip at masisilip mo ang dapat pa ring pasalamatan sa Panginoon. Even sa mga difficult times ng buhay natin, even doon sa mga it seems unfavorable situation sa buhay po natin, silipin mo sapagkat makikita mo yung pasasalamatan mo pa rin sa Panginoon. Okay? And because it leads to proper treatment to God. Kapag ka po tayo ay mapagpasalamat, nililid po tayo nito sa tamang pagtrato po natin sa Diyos. Tatanong ko lang po sa inyo, papaano nyo po ba itinatrato? Hindi na ako magkakailaho, talagang meron pong sa sobrang eagerness, bagamat sabi ko po sa inyo, ako talaga medyo may awkward feelings. Doon po sa humihingi ng GCash, siguro po iniisip nila na bilang pasasalamat. Mga kapatid, isipin nyo po, 'di ba? Bakit kayo nagtatrato ng maganda sa taong pinasasalamatan nyo? Alam nga namang thankful kayo sa isang tao tapos hindi maayos ang treatment ninyo, di po ba? Kasi sa akin po, nakaranas ako, may bumulaga na lang, meron na lang pong, di ko alam kung paanong paraan po nagawa ng ano po yun, pero meron naman, personal talaga na, so sa akin naman po, kaya lang ako maingat, kasi kung member po kayo ng isang Baptist, local church ng Baptist, ang talagang tayo ko po, kung kayo po ay talagang magiging thankful at generous, una sa lahat sa pastor nyo. Ngayon, kung okay na po kayo sa church ninyo, okay po kayo sa pastor nyo, siguro sa ganun po, magiging at ease po ako. Ang ayoko lang po talaga, yung bang idea mga kapatid, na na-appreciate mo yung iba, pero yung tahanan mo, yung pastor mo, hindi mo na-appreciate. Diba? Kasi naka-experience po kami. Wala ako. May bumulaga po sa church. So, talagang sumadya para po, alam niyo po, gamitin ng Panginoon para i-bless ka. And why do you think ginawa po yon? It is because of gratitude. So, palagay ko po, bihira ang hindi makakaintindi sa napaka-practical na puntos natin na ang thanksgiving po, it heals the soul sapagkat naglilid ito sa atin sa positive thinking about God. Naglilid po sa atin ito para sa powerful testimony for God. At naglilid ito sa tamang treatment po natin sa Diyos. Di ba? Eksaktong-eksakto mga kapatid . So, why you are thinking of the things that you can do to a person na talagang pinasasalamatan ninyo? Okay? Bakit ganun ang trato po natin? Bakit napaka-positibo ng trato po at tama ang trato po natin sa mga taong pinasasalamatan natin? Kasi nga, ang ina-highlight natin, yung dapat pasalamatan. Ang mabigat po, yung hindi na nagpapasalamat, di ba? I-discourage ka pa. Hindi na nagpapasalamat, pipintasan ka pa. So, yun po ang hindi magandang practice. But let me emphasize to you, mga kapatid. Kaya po, pagka ganitong December, praise God, kasi December natapat ang anniversary namin. Ang December po, bagamat araw-araw, dapat laging ipapasalamat tayo sa Diyos. Pero ang December po, dahil yan po ang huling buwan sa bawat taon, so napaganda na ang mga huling araw, panahon sa bawat taon ay gamitin talagang dakilang sandali ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya mapapansin nyo po, ang thankful Christian, positibo ang kaisipan sa Diyos. Ang thankful believer, mga kapatid, talagang nagiging patotoo ng kapangyarihan ng Diyos. At ganun din naman mga kapatid, nagiging tama ang pagtrato sa Diyos. Hindi mo po pwedeng itrato ng hindi tama ang isang tao na pinasasalamatan mo. Kaya nga ginamit kong example para maintindihan nyo rin po that I really experienced that.
being blessed by those people na talagang very grateful. And publicly, gusto kong sabihin, na-appreciate ko po kayo. Na-appreciate ko po kayo, mga kapatid. Pero ang gusto ko pong ipunto, ba't nagkakaroon kayo ng ganun thinking? Ba't nagiging positibo ang kaisipan nyo po sa inyong lingkod? Diba? Ina-apply natin sa tao pa lang po, mga kapatid. Ba't nagiging positibo ang, okay? So, alam nyo po, as you express your gratitude, nagiging patotoo po yan ng buhay natin sa Panginoon. And then yung tratong maganda, yung tratong tama. Kaya nga tingnan nyo po, dahil ang psalmist, napaka-grateful, full of gratitude to God. Anong sabi niya? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano ang ating pong sinentruhan? I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Hindi po ba? Mga kapatid, sabi ko nga, ang ating pong pagbiministeryo ay walang bahid ng kung anumang pangsariling kapakanan. It is really, my heart. Una sa Diyos, pangalawa po sa inyo. Kasi hindi po biro yun. Yung gigising ka ng madaling araw, late ka nang tutulog, tapos gigising ka ng madaling araw, to prepare a message that can bless the heart of the people. Okay? Higit sa akin, that is actually the goodness of God. So, goodness ng Panginoon po yan, mga kapatid. Kaya po, isang bagay po na gusto kong sabihin sa inyo, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Pangunahin po sa Diyos, mga kapatid. So, thanksgiving heals the soul because it leads to positive thinking about God, because it leads to a powerful testimony for God, because it leads to proper treatment to God. Ibig sabihin po, pagka ang isang Kristiyano po ay mapagpasalamat, tinitiyak ko po, mga kapatid, na magiging positibo ang kaisipan niya sa Diyos, tinitiyak ko po na magiging powerful testimony siya ng Panginoon, kaya shout out sa mga may mabibigat na sitwasyon. Kung ang bigat-bigat na ng sitwasyon mo, kung ang tindi-tindi na ng karamdaman mo, pero ang ini-offer mo sa Diyos, pasasalamat pa rin at hindi reklamo, napaka-powerful testimony po niyan. Kasi yung mga tao po, kaya aayos ng pakiramdam, ang dami pang nireklamo sa buhay. Tapos ikaw, may cancer ka na pala. Thankful ka pa sa Diyos, active ka pa, faithful ka pa, at talagang sobrang praiseful ka pa. Mga kapatid, hindi ba magiging powerful testimony yan? Oh, diba? It is really not you. It is the work of God in your life, because it's hard to thank the Lord in difficult times, in difficult situation. But if in spite of the fact that you are experiencing battles and struggles and challenges in your life, but you are thankful, still thankful to God, I can say that is a powerful testimony for God. Yes. And maglilid po ito sa atin sa tamang pagtrato natin sa Diyos. Mahihiya ka naman sa lahat ng kabutihan ng Diyos kung reklamo pa. Diba? At hindi pa magiging faithful ka sa Kanya. Kaya dapat po ang katapatan at ang pagpapala ng Diyos nagpapaging faithful lalo po sa atin. Yung kabutihan, katapatan ng Panginoon, nagpapaging mapagpuri sa Diyos sa atin, mapagpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, importante po ang lahat ng tinalakay natin sa seryeng ito ng ating mensahe. Isang napakagandang hamon na ito po, mga kapatid, ay ating pong pagbulayan. Amen? Yes. Pagbulayan po nating mabuti po itong mensaheng ito, mga Kristiyano. Okay? The best giving is thanksgiving. Kasi kasunod na po yan. First fruits, tithes, offering, all kinds of giving. Hindi po iyan, hindi magagawa kung ang puso natin ay puso na puno ng pasasalamat. Okay, because of my gratitude to God, I will faithfully give my tithes, my offering, my first fruits, my thanksgiving offering. Ganun po yan. That is exactly what I want to point out, mga kapatid. And I hope na ito po ay naging klaro sa atin. Thanksgiving is the best giving. Amen? Ano po ang talata natin?
Psalm 116 verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano po ang resolution ng psalmist? I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. So thanksgiving is the best offering. Thanksgiving is the best giving because thanksgiving honors the sovereign God, mga kapatid, sapagkat ito po ay kumikilala sa kanyang sovereignty. It recognizes God's sovereignty. It reveals God's supremacy. It reflects God's sufficiency. Okay? Thanksgiving humbles the self. Yes, it changes our perspective. It confesses our praise, mga kapatid. Ano po? And it confronts our pride. And then, thanksgiving helps the saints. Helps the saints, mga kapatid. Why? Because it strengthens our faith, it settles our fears, and it, ano po ba yung isang binigyan natin ng pansin dito? It sharpens our focus, di po ba? And then, thanksgiving heals the soul. Because it leads to positive thinking about God. It leads to, mga kapatid, di ba? A powerful testimony for God, and it leads to proper treatment to God. Wow! Napakagandang aral ng salita ng Diyos sa usapin ng pasasalamat. Kaya yun ang unahin mo. Sa lahat ng dakilang gawa ng Panginoon, sa lahat ng benepisyo, meron po tayo sa buhay natin. Let us offer unto God the sacrifice of thanksgiving. Because thanksgiving is the best giving. How about you, kapatid? Are we thankful? Are we really grateful? What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Pasasalamat po ang deserve ng Panginoon. Not your complaint, not bitterness, not blame. What the Lord deserves ay ang ating pong pasasalamat sa Kanya. Umaasa po ako na ang pagtatapos ng taong ito ay hindi po mapangyayari nang hindi tayo nagbuhos, nag-alay, naghandog ng pasasalamat sa Diyos na karapat-dapat. Okay? Magpasalamat sa Diyos na karapat-dapat. Huwag pong mangyari na matapos ang taon na ito na hindi po tayo natuto. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon. Again, may I remind everyone that thanksgiving is the best giving. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, our heart is full of gratitude because of you. Thank you for always blessing our lives. Thank you, Heavenly Father, for your protection, provision, preservation. Thank you, Lord, sa lahat ng bagay. Ganon din po sa aming pisikal na kalakasan, sa aming pong espiritual na katatagan, Panginoon, sa mga material blessings na ine-enjoy namin sa buhay, sa usapang trabaho, sa usapang pinansyal, sa usapang pagkain, sa iyo pong lahat ng ginagawa sa amin. May you develop the attitude of gratitude sa mga anak mo, dakilang Diyos. Again, sa iyo po kami nagpupuri. Dinadakila ka namin, aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. I hope na ang bawat isa po ay totoong na-bless dito po sa ating pong naging pagtalakay.